Isang magandang umaga po sa bawat isa. And this morning, magsisimula po tayo ng panibagong serye, and it will be a series about the last things. No? Maybe some of you have their own understanding. Lahat tayo at least may basic understanding sa mga bagay na ito na mangyayari sa hinaharap. Pero maganda na maunawaan natin. Kasi kung tutuusin, pag sinabing last things or eschatology, no? Tignan po muna natin. Pag sinabing eschatology, marami ang nag-iisip na ito ay mahirap unawain. Nakakalito, mahirap intindihin, lalo-lalo na pagka ang iniisip natin ay ang usapin na sa aklat ng pahayag sa Revelation, na parang maraming mga bagay na tila hindi kayang unawain or madaling unawain pagdating sa mga bagay na to. Ngunit ating nais tingnan, ang pagbabasihan po natin is yung ating confession. Dito ay mayroong at least framework kung saan maaari nating tingnan, pag-aralan, at maunawaan ang mga bagay na ito. So, pag sinabi po nating eschatology, itong ibig sabihin po nito is the study of last things. It came from the Greek word eschatos, na ang ibig sabihin ay last, panghuli, final, furthest, or ultimate. And then another word, it's composed of two words. Yung isa ay logia, which is study, discourse, teaching, word, logos, logia. Kaya minsan ginagamit din natin sa mga secular, biology, psychology. So yung dahil dun sa logia. Ano po? So kagaya ng binabanggit natin kanina, marami ang mga Kristiyano that they view the doctrine of the last things or eschatology as difficult and confusing. Kaya ang resulta, ang iniisip nila, okay lang, siguro kahit hindi ko ganun muna maunawaan itong mga bagay na ito. Optional sa kanila na intindihin, unawain kung ano ang mga itinuturo ng Biblia regarding the last things. Pero ganito po ang sabi ni Sam Waldron patungkol sa bagay na yan. Sabi niya, the notion that eschatology is optional would lead and must lead to the conclusion that it does not matter how the redemptive story ends. Even with stories that are not divine, the fictional stories of popular literature and movies, everything depends on how the story ends. The meaning of the story is profoundly influenced by how the story ends. Ibig na sabihin, lahat ng istorya, kahit yan ay sekular, kahit yan ay fictional, masasabi mo na maganda ang isang istorya, depende dun sa ending. Kaya nga minsan may mga tinatawag tayo na plot twist. Kasi nakikita natin, ang ganda nung naging climax, nung ending niya, na-satisfy. Or minsan naman, kahit gaano kaganda nag-run yung isang show, for example, pero pagdating nung ending, bagsak, affected yung lahat. Nung yung storyang yon, it does not actually make sense. Kasi nakadepende sa ending. How much more this divine story of redemption. So, ibig sabihin, hindi pwede na sinasabi natin, okay na ako dito, naintindihan ko na tong mga bagay na to, yung ending kahit saka ko na maintindihan. Well, that means na kailangan nating unawain ang katuruan ng mga bagay patungkol sa eschatology. But there's three things na gusto ko munang banggitin when we come to the study of eschatology. First, I want to mention something about eschatology biblically. Kasi the definition of eschatology, the study of last things, accurate naman siya, pero it can be misleading. Maaaring isipin na itong eschatology ay mga particular parts lang ng Bible. Halimbawa, Revelation, Daniel, ito, eschatology to. But in fact,
the entire Bible is eschatological. Bakit natin nasabi na eschatological ang entire Bible? Kasi from the very beginning, when God created, meron na kagad siyang pupuntahan na fulfillment. Meron na kagad layunin ang Diyos kung saan niya dadalhin ang history. There is a glorious ending that is waiting. So from the very beginning of creation, then nagkaroon ng fall, then redemption, ang history ay umiikot na po papunta dito sa ending na to. So the entire Bible ay tumuturo kay Christ, and then Christ going to the glorification. Nakikita natin ang buong Biblia is a story of eschatology. In a sense, eschatological ang buong Biblia. So, hindi dapat natin isipin na ilang parts lang ng Bible. When we grasp the whole story of the entire Bible, we will understand that it is entirely eschatological. And then also, it is, so that is biblically. Now, I want to speak about something theologically. So, pag sinabi natin, theologically, a huge problem with the modern approach dito sa eschatology ay dahil nga nalimit lang dun sa end of the world. Ano mangyayari at the end of the world? Ano mangyayari sa mga panghuling kaganapan na sinabi na pinropesiya sa mundo? Kaso, nagkaroon ng tinatawag na prophecy craze. Ito yung mga nag-aaral naman, ang approach nila pagdating sa eschatology, ay meron yung fascination nila na i-piece together yung mga prophetic na nakikita nila sa Biblia na mangyayari in the end. So, hinahanap nila, sino yung Antichrist, ano yung activity niya, what's his identity, anong lugar ng Israel sa mangyayari sa hinaharap at yung mga bansa. So, ito yung tinitignan nila, mga dates, and yung iba, numerology, pumapasok, kinikwenta nila kung kailan, kaya mayroon minsan mga announcement na may magsasabi, ganitong taon magugunaw ang mundo. It's because of this kind of approach sa eschatology. Now, one thing na maaaring ma-miss ng mga tao pagdating sa bagay na ito is that they fail to understand na marami sa mga prophecies in the Old Testament have already been fulfilled at na-accomplish na nung redemption ni Christ. Ibig sabihin, yung mga prophecies noon, kumbaga kung kayo ay lulugar dun sa time ng Old Testament, yung mga tinitignan in the future na eschatological, na mangyayari in the end, nandun tayo ngayon. Yung kanilang tinitignan sa hinaharap na may darating na Mesiyas at tagapagligtas, nandun na tayo, nangyari na yon. So we're already somehow na nakikita na natin ang Panginoong Jesucristo na naghahari bilang nandoon sa trono ni David. Nakaprophesy yun in the Old Testament, and now Christ is reigning in the throne of David. Yung proclamation of the gospel to all the nations, and yung pagsamba worldwide sa Panginoong Jesucristo na ipinaprophesy in the Old Testament, makikita na natin na nangyayari ngayon. So, focusing on the future, na masyadong nakatingin dun sa mga bagay na ito, ay na-fail to appreciate yung mga blessings at the present, kung saan nabubuhay tayo at the present time in an eschatological fulfillment. Kumbaga, ibig sabihin, nararanasan natin ngayon. Ang ating nararanasan ay isang panahon na masasabi nating nagaganap yung tinitignan na maraming eschatology. We are living it, actually. So, that's one thing, eschatological. And then, kagaya po na nabanggit natin kanina, I want to talk about this confessionally. So, sa ating confession, sa 1689 London Baptist Confession of Faith, ang eschatology po ay mayroong 2 chapters, and it follows the pattern of traditional approach sa eschatology. Paano yon? Una, personal eschatology. Yung personal eschatology is what happens to all people, individual. Ano mangyayari sa inyo, whether ikaw ay mananampalataya o hindi, immediately kapag ikaw ay namatay.
what happens immediately to a person upon death at anong mangyayari sa atin personally after resurrection. So, personal. Yung ikalawa, general eschatology. Ito na yung what will happen. It has to do with the second coming of Christ. Ano yung mangyayari sa mundo, what will take place at the final judgment. So ito na yon, yung part na ng nations and everything else pagdating na ni Christ. So pero merong personal, so individually sa atin, mangyayari sa atin, whether saints or sinners, both death and resurrection, and then yung general. So ngayon po ay ang pag-aaralan natin ay ang personal eschatology. But before that, I want to lay down first some principles for biblical interpretation pagdating po sa ating pag-aaral ng eschatology. Now, the first principle is this: we should study clear passages before we come to the difficult passages. O bago natin pag-usapan yung, paano kaya to? Ano kayang ibig sabihin nito? Yung mga passages na parang mahihirap unawain, pag-aaralan muna natin lahat ng malinaw na itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. In other words, yung magiging interpretation kasi natin ng mahihirap na talata, dapat naka-angkla, naka-ugat doon sa mga madadali at malinaw na talata. Hindi tayo magsisimula doon sa mahirap kagad kasi pwede tayo magkamali. Kailangan muna nating establish yung mga malinaw na itinuturo ng Biblia. Kalawa, principle number 2, we should study literal passages before we come to figurative passages. So, of course, when we study eschatology, pag nagpunta tayo sa Revelations, marami tayong makikita dyan, mga symbolism, makikita natin yung mga bagay na paano natin figuratively ay hindi kagad natin maiunawaan. Pero bago natin puntahan yun, again, ang titignan naman natin is yung mga literal muna. Ano yung mga literal na mangyayari? So, upang mas madali natin itong maunawaan. And then, of course, lastly, principle number 3 is general truths of eschatology should be grasped before we discuss the details of prophecy. So bago tayo pumunta dito sa mga detalyado, o sino ba si Antichrist? Paano natin masasabi na ito nga ang Antichrist? O ano yung gagawin niya? Ito yung mga details na to. Before we proceed there, pag-aaralan muna natin yung kabuuan. Halimbawa, gagawa kayo ng bahay. Bago ba kayo gumawa ng bahay, ang ilalagay nyo muna, dito ko ilalagay yung study table ko, dito tapos tsaka yung aking lamp, at ito yung aking, gusto ko ganito yung posisyon, dito yung upuan. Wala pa yung bahay. Tapos gagawin ba yung bahay nang nakapwesto yung mga appliances? Hindi. Anong uunahin natin? Yung mismong bahay muna. Pundasyon, pader, bubong, lalagay mo yung bintana, kwarto. Pag na-set up na yung bahay na yan, tsaka mo ilagay yung mga smaller details. So, parang ganun yung idea natin. General truths of eschatology. So, magkakaroon muna tayo ng malinaw na framework. And after having that framework that works, at tsaka natin i-discuss itong mga bagay na ito, kagaya ng mga detalyado na issues in prophetic, figurative, and symbolic. Now, so puntahan na po natin yung personal eschatology na sinasabi natin na mangyayari sa isang individual. So, in the confession of the state of man after death, ito po ay titignan natin ano yung mangyayari to each of us immediately upon death. At yung magaganap na ito sa atin kapag tayo ay namatay, ang tawag dyan ay intermediate state. Tapos, ito po yung panahon na hanggang sa dumating yung resurrection, at after resurrection, ang tawag na doon, final state. So, for those believers na namatay ngayon, and then naghihintay sila ng resurrection,
at the last day, sila ay nasa intermediate state. Ito din po ang ating mararanasan kung halimbawa ay tayo ay namatay, and then hihintayin natin yung time ng resurrection, nandun ang lahat sa tinatawag na intermediate state. After resurrection, ang tawag po dyan ay yung final state. Okay, so ang pag-aaralan po natin ngayon is yung intermediate state. So, ganito po ang sinasabi ng confession patungkol sa bagay na ito. The bodies of people who have died return to dust and undergo decay. However, their souls, which neither die nor sleep and have an immortal nature, immediately to God, who gave souls, the souls of the righteous, which are then made perfect in holiness, are received into heaven, where they are with Christ and behold the face of God in light and glory. There they wait for the full redemption of their bodies. The souls of the wicked are cast into hell, where they remain in torment and utter darkness, reserved for the judgment of the great day. The Bible does not teach any other place besides these two places where souls are separated from their bodies. So, ang sabi po ng ating confession, at death, bumabalik ang ating katawan, it returns to dust, and our spirits return to God. Ito yung sabi sa Ecclesiastes 12:7. And the dust returns to the earth as it was, and the spirit returns to God who gave it. So makikita rin natin dito, meron dalawang composition ang tao. It is body and soul. So yung body returns to dust, the soul or the spirit returns to God. Bumabalik sa Diyos. So the scripture does not teach any form of annihilationism. Kasi ano yung annihilationism? May mga nagsasabi, kapag sila'y namatay, walang soul, walang spirit, they lose all consciousness. So the spirit does not die. It is immortal. Ang sabi ng ating confession, at ito rin ang tinuturo ng Biblia, it is undestroyable. So neither does the spirit go to sleep. Meron naman kasing naniniwala ng soul sleep, na kapag sila ay namatay, mawawala ng consciousness pero buhay yung kanilang espiritu at magkakaroon na lang ulit sila ng malay pagdating ng resurrection. So that's not something that we believe in, soul sleep. The spirits of the dead are in a state of consciousness. So makikita natin, itinuturo sa atin ng Biblia, death is the separation of the body and the spirit. So, ang kamatayan pala ay ang paghihiwalay nitong dalawang component ng ating pagkatao, body and spirit, two distinct aspects of man's constitution. Sabi nga ng James 2:26, for as the body apart from the spirit is dead. So, eschatology sa ating Biblia, tinuturo nito at the most basic level na ang tao ay mamamatay. It is an inescapable reality. Unless ikaw ay buhay pagdating ng second coming ng Panginoong Hesukristo. Naabutan mo ang pagdating ng Panginoong Hesukristo and you are alive, then you will not experience this physical death. At ito po ang sabi ng Hebrews 9:27. And just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment, death is the great equalizer of men. Hindi mahalaga kung ikaw ay a great person or you're just a small in stature, or kaya naman ay ikaw ay sikat, famous, or ikaw ay mayaman, mahirap. No, all will experience death. So, hindi po exempted ang mga mananampalataya sa katotohanan na ito. Redemption in Christ does not include in the believer's present experience, sa atin po ngayong kalalagayan, deliverance from this physical death. Our bodies will see corruption. So, makikita natin dito sa bahaging ito,
A relevant application of biblical eschatology, lalo-lalo na sa mga unbelievers sa panahon natin ngayon, is yung idea ng evolution na ang atin pong katawan, tayo, as itself, is not just simply a bag of flesh na parang dahil lamang sa mga chemical reaction, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong pakikipag-ugnayan sa isa't isa. That when we die, para lamang tayong pataba sa lupa. No, it's not. There is an invisible part of a person na as real as his body. At itong bahaging ito ng isang person, ng isang individual, is not subject to death. Now, bagamat ang katawan ng isang mananampalataya, the bodies of the righteous see corruption when they die, their spirits are immediately renovated. So, itong renovation at death, ibig sabihin, pag sinabi nating renovation at death, ay, kumbaga pag sinabi natin sa bahay, di ba, parang inaayos. Sa kamatayan, ang isang mananampalataya, makaka-experience kagad siya ng isang gawa ng Panginoong Jesucristo in His redemptive work, kung saan ang kanyang espiritu, ang kanyang spirit will be set free from moral corruption. Di ba ngayon, nabubuhay tayo and we are still tainted by sin. Now, a righteous person, a believer who dies at the moment of death ay makakaranas kagad ng, ito na yun, na-set free na siya from the presence of sin. So as the confession states, their spirits are made perfect in holiness, Hebrews 12:23. And to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect. So there will be a renovation or a perfection para sa mga kaluluwang humarap sa Panginoong Jesucristo bilang mga mananampalataya. And then, tingnan po natin, the reception at death. So, hindi ganun kalinaw kung ano, or hindi ganun karami ang ibinigay sa atin ng kasulatan to describe yung intermediate state ng mga mananampalataya sa langit, but we have enough information para maintindihan natin ang kanilang kalalagayan somehow. Now, ang sabi po, the location of the righteous dead. Tignan natin, nasaan sila? Believers who die go immediately to paradise. Ito yung sinabi ng Panginoong Jesucristo doon sa kanyang katabi sa krus, yung thief on the cross. Truly I say to you, today you will be with me in paradise. And in Revelations 2 verse 7, ang sabi po dyan, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who conquers, I will grant to eat of the tree of life, which is in the paradise of God. So, itong Revelations 2:7, somehow, kung titignan natin, ito yung nasa final state na. Pero dito sa, alam natin, itong thief on the cross will proceed dun sa intermediate state. Pero parehong sinabing paradise. Why? Because the intermediate state is also called paradise. Ini-indicate nito na yung present heaven for the dead is a beginning and foretaste of the final state. Ibig sabihin, kumbaga parang nandun na sila sa pasimula. May continuity yung intermediate state going to the final state. So yung nararanasan nila ngayon, the present heaven of the righteous is a place of perfection, void of the curse. And since nga nakita natin mayroong continuity between the intermediate and the final state of the believer, it is right para sa mga mananampalataya ngayon na tignan natin yung present heaven. Ito'y bahagi ng pag-asa na ipinahayag sa Ebanghelyo. Ibig sabihin, yes, hindi pa yun yung final. Hinihintay pa rin yung resurrection. Pero yung blessings na naroon sa final state, somehow ay nararanasan na ng mga mananampalataya. And how is that? Tignan natin, the company of the righteous dead. Sino? Anong presence yung kasama nila? Kaninong presence?
Well, the greatest reality and experience ng isang tunay na mananampalataya in the intermediate state is that they are with Christ. Kasama na kagad nila si Kristo. Maaring iniisip na iba, ay di ibig sabihin yung parang makakasama pa lang natin si Christ after resurrection. Well, somehow the Bible is teaching us that in the intermediate state, atin ang kasama, nandun na tayo sa presensya ni Kristo. Kaya nga sabi ni Pablo, nung sinasabi niya na kung siya ay if I am to live or die, pareho sabi niya, it's gain for me. Kasi sabi niya, I am hard-pressed between the two. My desire is to depart and be with Christ. Ito yung understanding ni Paul. Kung siya ay mamatay, I will be with Christ. Pero sabi niya, if I am to stay, sabi niya sa mga taga-Filipos, well, it is labor, service for you. But if I am to die, I will be with Christ. Gain sa akin yun. Kaya nga sabi niya, for me, to live is Christ and to die is gain. Bakit naging gain sa kanya ang mamatay? Because he will be in the presence of Christ. So the essence na tayo ay nasa langit is being in the immediate presence of Christ. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, Father, I desire that they also whom you have given me may be with me where I am, to see my glory that you have given me because you loved me before the foundation of the world. Ito yung desire ni Christ, na kung nasan ako, nandun din sila. And somehow, it fails, may mga nagsasabi minsan na kapag pupunta ka sa langit and the way nila ay binibigay ang langit, kumbaga para i-market nila, lalakad ka sa gintong kalsada. Golden yung roads, nandoon yung meron ka sarili mong mansyon. That's how they portray heaven. Well, heaven is not heaven without Christ. So, kung ang inyong understanding ng langit ay walang kumbaga parang it's just an eternal bliss. Walang suffering, walang toil, hindi ka na magtatrabaho. Ito mga bagay, sarap buhay ka na lang doon sa langit, hindi ka mahihirapan kagaya sa impyerno. If that's the only thing in your mind in heaven, you are mistaken doon sa iyong concept ng langit, sabagkat ang langit ay hindi langit without Christ. Maraming tao, they want heaven, pero the kind of heaven that they want is without Jesus. So, dito makikita natin na heaven is heaven because nandoon yung presensya ng ating Panginoong Hesus. And then, the activity of the righteous dead. Tingnan natin ito. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. So, all men will see God. Pero yung experience ng righteous and unrighteous, magkaiba. Kasi sa Revelations 1:7, lahat, pagdating ng Panginoong Jesucristo, at makikita siya ng lahat ng mga mata sa kanyang pagdating. Pero for the unrighteous, the sight of God will be terrifying. To the point, nang sabi sa Revelation 6:15-17, tatawagin nila ang mga bundok, mountains, rocks, fall on us, hide us from the face nitong yung wrath ng Son, ng anak. So, you see, lahat makikita ang Panginoong Jesucristo, pero magkaiba. But for the righteous, to behold the face of God in light and glory will be a soul-satisfying experience. So, ang tanong, which side are you on? Kaya nga sabi dito sa Revelations 22:3 and 5, no longer will there be anything accursed. Ito po yung nandito na tayo sa ito yung tinuturo doon sa final state. Sabi diyan, but the throne of God and of the Lamb will be in it, and his servants will worship him. They will see his face, and his name will be on their foreheads, and night will be no more. They will need no light of lamp or sun, for the Lord God will be their light, and they will reign forever and ever. Imagine, there is no need for the sun or any yung mga ilaw na yan. Bakit ano sabi dito? Because the light of God will be our light. And kino-confirm sa atin ng Hebrews 12:22,
Ang sabi dito, yung experience of the righteous, but you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to the innumerable angels in festal gathering, and to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect, and to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. Pero itong present experience ng mga matuwid, ng mga mananampalataya in the intermediate state ay hindi po ito yung ultimate hope. Kasi ito yung state, in this state, the righteous are still waiting for the full redemption of their bodies. So hindi pa rin ito yung bagamat ganito na yung nararanasan nila presently in paradise, pero hindi pa rin ito yung final. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians 5:1 verse 4, for we know that if the tent, ang tinutukoy na tent dito, yung katawang panlupa, ito yung parang imagery na ginamit ni Paul. For we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in heavens. For in this tent, we groan. Sa itong ating katawang panlupa na ito, we groan, longing to put on our heavenly dwelling. If indeed, by putting it on, we may not be found naked, for while we are still in this tent, we groan, being burdened. Not that we would be unclothed, but that we would be further clothed, so that what is mortal may be swallowed up by life. So, ang tinitignan ni Paul dito is yung resurrection and being given a new spiritual bodies. So, sabi po sa atin, makikita natin dito, our ultimate hope then, bilang mga mananampalataya, bilang Kristiyano, is always presented in the Scripture to be our eternal state, yung ating final state, and that will be ushered sa pagdating ng Panginoong Hesukristo and our resurrection from the dead. Now, nakita natin yung reception at death, and then nakita rin natin kung paanong tayo yung company na ito tinignan natin ngayon dito ng mga mananampalataya in the intermediate state. Now, tignan natin doon sa last part naman ng ating confession ay nabanggit din yung rejection at death. What does that mean? Well, there is a popular notion sa ilan sa mga modern Christians ngayon that God does not send anyone to hell. Hindi ipapadala ng Diyos ang sino man sa impyerno dahil siya ay mabuting Diyos, mapagmahal na Diyos. And the reason why this is hard to accept for some ay dahil hindi nila nauunawaan ang kabanalan ng Diyos. At kung gaanong offending ang kasalanan para sa Diyos na banal na ito. And so the biblical description of hell makes it plain na yung mga masasama, the wicked, are cast into hell. Kaya sabi ng Matthew 5:29, for example, ito yung warning ng Panginoong Jesucristo, if your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. For it is better that you lose one of your members than that your whole body be thrown into hell or be cast into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off, throw it away, for it is better that you lose one of your members than that your whole body go into hell. So may idea dito, yung being thrown into hell, cast into hell, it is as if parang sinasabi na sila na mga nandun sa impyerno ay, kumbaga parang it is a punishment for them to be cast. Itinapon sila sa impyerno. Well, ibig sabihin, walang willing na nagpunta doon. They were cast into hell. And if you remember, there is a parable in Luke 16:19-31 regarding the rich man and Lazarus. Alam natin ito, itong rich man ay namuhay ng marangya, kumakain ng masagana araw-araw, ngunit itong si Lazarus ay isang pulubi na nakaupo doon sa gate nitong mayaman na ito, nanlilimos, nanghihingi ng mumu, napapatak lamang doon sa lamesa nitong rich man, itong si Lazarus, at
sugatan siya, dinidilaan lamang ng aso yung kanya mga sugat. Pero pareho silang namatay, and there, in the afterlife, etong rich man ay pinahihirapan while Lazarus was in paradise kasama si Abraham. And so, in Hades, ang sabi dyan, verse 23 and 24, being in torment, he lifted up his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. And he called out, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus to dip the end of his finger in water and cool my tongue, for I am in anguish in this flame. So parang tingnan nyo, nasa afterlife na sila, no? Siya na yung pinapahirap, inuutusan pa rin niya si Lazarus. Ganun pa rin yung tingin niya. Si Lazarus pa rin yung uutusan. Na ano daw lang ng tubig, magdut-dut lamang ng tubig at ilagay sa dila niya, parang comfort na sa kanya yon. Why? Because he is in anguish. Now, we are not going to talk about the details of that parable, pero bagamat ito ay isang parabola, 'di ba? Madalas ang isang parable, sinasabi natin, it is something na mga bagay na pang-araw-araw ginagamit ng Panginoong Jesucristo para magturo ng object lesson. Pero dito, though it is a parable, mayroong mga detalye dito sa istoryang ito na mayroong literal na meaning and application na maaari nating tignan. Corresponding to the flames of torment, kagaya nung nararanasan ng mayaman na torment doon sa Hades, kung saan sabi niya he is in anguish. Sinabi rin ng Panginoong Jesucristo, kinonfirm niya ito in another in a language dito sa Mark 9:48. Ang sabi niya doon sa lugar na ito, where their worm does not die and the fire is not quenched. Worm, in a sense, parang, di ba, maalala natin dito yung decay, and then fire. So, nandun yung punishment. Just as the intermediate state of the righteous is the beginning. So, naalala natin kanina, yung intermediate state ng mga mananampalataya, they already enjoy. And may continuity ito papunta sa final state. Ano ba yung final state ng wicked? Eternal punishment. So, itong intermediate state nila is also the beginning kung ano yung mangyayari sa kanila after the resurrection and judgment. Foretaste na rin ito nung kanilang final state. So, it is with the wicked. Ito yung kanilang condition sa intermediate state. Now, ano naman yung titignan natin yung incarceration? Immediately, upon death, itong mga wicked are committed to the chains of gloomy darkness to be kept until judgment. At ang sabi nga dyan, to keep the unrighteous under punishment until the day of judgment. So, nandun na, nararanasan na nila yung punishment. Ang sabi sa 2 Peter 2, 4, and 9. Ito yung nangyayari sa mga hindi mananampalataya, nagrebelde sa Panginoong Jesucristo ngayon pa lamang. So, para silang nasa holding cell for the wicked. The dead is a place of punishment because their guilt is not in question. So, kumbaga, sa ating panahon ngayon, ay kapag ka ang isang, let's say, nahuli, and di ba, ilalagay kagad sa kulungan and then may court hearing. Ngayon pa lang, madalas sila ay nandun na sa preso. Nakakulong na sila until ma-formalize yung case sa kanila and sila ay mahatulan kung how many years, kung halimbawa habang buhay or 30 years in prison. But then, right there and then, even before dumating yung kanilang pinakang court hearing, sila ay nandun na sa kulungan. In the same way, parang ganun yung mga wicked ngayon, they are already in the holding cell being punished, pero the reason why they are being punished kasi hindi in question yung guilt nila. Kumbaga yung difference sa atin, lilitisin pa siya kung guilty or not guilty. Ang difference dito, they're guilty. Walang chance na yung mga wicked na namatay ay pagdating ng judgment day ay bigla, ay, hindi ka pala guilty. Lusot ka. Hindi pwede mangyari yon. Or, magkakaroon ng lesser sentence at the time of judgment. And this is why, this is a biblical evidence na
kumokontra sa katuruan ng marami regarding sa purgatorio, the purgatory. Any such doctrines na nag-undermine itong katuruan na ito ng kasulatan ay nagbibigay lamang ng false hope, maling pag-asa sa mga makasalanan kasi iniisip nila after this, kung sakali man, meron pa silang lugar kung saan ipapurge pa nila yung sins nila. Ganun yung nangyayari. They believe kasi mayroong mortal sin and venial sin. So kung venial sin lang naman yung nagawa mo, namatay ka, hindi ka nalinis, pag namatay ka, punta kang purgatorio. Yung flames of the purgatory ay siyang maglilinis sa'yo. Tapos yung mga kamag-anak mo na buhay, na nandito ngayon sa lupa, pwede ka pang ipanalangin para mas madagdagan yung righteousness mo na nandun, na iipon hanggang sa makaipon ka ng points para ikaw ay makakyat na sa langit. So that's what they believe, the purgatory. But here, we see, hindi po ganon. Why? Because hell is not remedial. Ibig sabihin, hindi ka nagte-take ng remedial test. Oh, nag-fail ka dito sa mundo, oh, may chance ka pa. Last chance mo na to. Okay? Kailangan maayos mo na to. So mag-spend ka pa ng 5 years, 10 years sa purgatory. Pero after nun, makakaakyat ka na sa langit. Well, the purgatory is penal. It is penalty, not remedial. Hindi ka nandoon para magkaroon ng remedyo. It is the penalty of sin. At wala itong sanctifying effect sa mga nandoon. Sinners who go there will continue to be sinners in rebellion to God. Ang mga makasalanan na nandoon sa impyerno, ang sabi ay, and some, they interpret ng mga scholars na ganito, magpapatuloy silang magiging makasalanan sa impyerno. Bakit? Di ba ang sabi doon, there will be weeping and gnashing of teeth. Some scholars, they're saying na yung gnashing of teeth na yon is yung panggigigil, pagngangalit. Nagagalit sila sa Diyos sa kanilang kalalagayan. And so even though they are having that punishment in hell, they are still rebelling. At nag-a-accumulate pa rin yun ng guilt. And so, punishment. And then, yung kanilang reproach, and then punishment. So, para siyang cycle. They will continue to sin even in hell. And then, continual din yung retribution. At ang pinakang worst torment of hell, ang sabi nga ng iba, is that there is no hope of it ever ending. Walang katapusan. It is never ending. Kaya ang sabi ni Charles Spurgeon, the hell of hells will be the thought that it is forever. The soul sees written over its head, you are damned forever. It hears howlings that are to be perpetual. It sees flames which are unquenchable. It knows pain that are unmitigated. So para dun sa mga nagsasuffer sa hell, what makes their suffering worse is yung suffering na yon hindi matatapos. It is for eternity. Ngayon, kung may nararanasan kang, halimbawa, may nararanasan kang suffering, sakit, there is a sense na alam mong it will come to an end. Matatapos din to. Malalampasan din to. So somehow there's hope. Imagine a kind of suffering na ito na yon, for eternity. Hindi for the rest of your life. It is for eternity. And that is the worst torment in hell. And so, as summary, dito po sa intermediate state, wala pa po tayo sa final state, nakita natin that death as separation, that is the separation of body and spirit. Ang katawan bumabalik sa alabok, ang espiritu bumabalik sa Diyos. There is no annihilation or soul sleep. The spirit remains conscious and immortal. And the intermediate state ng mga righteous, immediately at death, nagiging perfect sila in holiness. They go to paradise or heaven to be with Christ, behold the face of God, and they enjoy that foretaste of final glory. So, nararanasan na nila ito. But this is not the ultimate hope.
they await the resurrection and full redemption of the body. So hinihintay pa rin nila yung resurrection so that they will be in the final state. And then, the intermediate state of the wicked, the souls are cast into hell, Hades, a place of conscious torment and gloomy darkness. They remain in punishment. So nararanasan na nila itong punishment reserved for the final judgment and the lake of fire. And the nature of hell, nakita natin, it is penal, not remedial. It has no sanctifying effect. Sinners continue in rebellion against God, and their ongoing sin demands retribution. So walang purgatory, walang second chance. Final thought. Tayo po mga mananampalataya, the believer's hope is Christ-centered. Present enjoyment of His presence at death, culminating in bodily resurrection and eternal life in new creation at His return. So, ito yung hope natin. This is something that we look forward to. No? We are not looking forward, of course, na sabihin natin na gusto ko na mamatay. Are you looking forward to death? But there is hope after death for the believers. And alam natin, it will be an enjoyment of presence of Christ even after this life. And so with that, we end our lesson on the intermediate state. After po nito, titignan naman natin yung final state. So after nito, punta naman tayo dun sa resurrection. And so with that, we end muna po ang ating aralin sa umagang ito. Is there any question regarding the lesson that we have studied this morning? Bro, saan nanggagaling yung belief ng Catholic Church na may purgatory? Na maalala po natin, it has been something na yung pinakang origin, di ko po matukoy, but of course, it is unscriptural. Ano po, and maalala natin sa time ni Luther, ito yung reason kung bakit nagkaroon ng Reformation, because they were selling indulgences, yung mga certificate na pwede nilang bilhin para madagdagan yung merit o kumbaga points nung kanilang mga kamag-anak na nasa purgatory. So, ibinibili nila. So, since then, nung time na yun, meron ng ganitong belief. But that is not biblical. So, kung paano ito na-develop, medyo hindi ko pa po natingnan kung ano. Brad, nag-ano lang ako na continue sa purgatory. Para sa mga nag-high school noong nakaraan, mga nakatapos, di ba sa El Filibusterismo, binanggit yung ni Dr. Jose Rizal ng libro niya tungkol sa purgatory. Di ba? Kung natatandaan nyo, kung binasa nyo yung El Filibusterismo, nadon yung purgatory. Ang tanong ko, si Dr. Jose Rizal kaya ay ligtas o dahil binabanggit niya yung purgatory sa El Filibusterismo? Hindi po Ligtas natin kaya. masasabi kasi una po, hindi nga po natin pinaniniwalaan ang purgatorio eh. So kung pinapaniwalaan po yun ni Jose Rizal, ay hindi niya nauunawaan ang ebanghelyo. Posibleng hindi niya alam, ano? Wala po tayong masasabi na batayan sa kasaysayan na si Jose Rizal ay nagkaroon ng encounter at least with the gospel, with the true gospel. Kasi more on Catholicism po yung time na ano nun. Ang ikalawang ano ko, parang pag-ano ko lang, para sa atin na mga Kristiyano na naniniwala at tayo ay nananalangin na mas lumago sa pananampalataya at ay masasabi natin na kung ang ating pananampalataya ay na doon, nababawasan ang pagkatakot sa kamatayan, di ba? Kahit paano may pagkatakot sa kamatayan ng tao. So, ibig sabihin, kung tayo ay tunay na naniniwala sa doktrinang yan na parating ang panahon ng ating espiritu ay pupunta sa Diyos,
at ang ating alabok ay sa lupa, mababawasan yung ating pagkatakot sa ngayon. Para sa akin, ako'y naniniwala, bagamat naaminin ko na ako'y natatakot sa kamatayan, pero nababawasan. Yun na yun. Salamat po. Hello, magandang umaga po. Salamat po Kuya Joe sa malinaw na pagtuturo regarding this. Napaisip lang ako, ano po yung siguro tamang pananaw kasi remembering na yung ating soul is not omnipresent kung tayo ay mamatay. Pero, for example, kung meron tayong mga kapatid na namatay na or mga mahal sa buhay, na minsan kinakausap natin sila as if naririnig na yung kasing passage na yung rich man nakikipag-usap kay Abraham, paano natin marireconcile yun na as if they are talking with each other na as if omnipresent sila? Sino? Si rich man, para nakikipag-usap siya kay Abraham para utusan nga si Lazarus na idip yung finger niya pumunta doon sa hell. Actually, when the only being that is omnipresent is none other but God. No? Pero yung pakikipag-usap kasi, puntahan natin yung passage, yung pakikipag-usap nung rich man kay Abraham ay hindi dahil omnipresent sila, but rather, nung inutusan niya, itong si Lazarus, ang sabi sa verse 25, but Abraham said, "Child, remember that you in your lifetime received your good things, and Lazarus in like manner bad things, but now he is comforted here, and you are in anguish." 26, "And besides all this, between us and you, a great chasm has been fixed, in order that those who would pass from here to you may not be able, and none may cross from there to us." So nag-uusap sila, but there is a chasm between them. So kumbaga parang, ito yung si Abraham, yung idea kasi dito, ganito, Sheol is the place of the dead. Yung Hades, nito pinakita natin. Pero at that point in time, mayroong lugar para sa mga righteous, may lugar para sa mga wicked. Pero nandun sila sa iisang lugar, and mayroong parang chasm in between them. Lagay na natin, picture natin parang bangin siguro. Sabi nga ni Abraham, para yung mga nandyan, hindi makaparito, yung mga nandyan, hindi makapunta dun. So nag-uusap sila, so in a sense, mapipicture natin, they might be seeing each other. Pwedeng kaya nagkakaroon ng pag-uusap. So, hindi dahil sa omnipresent yung souls nila na para silang nag-uusap sa ano or whatsoever. But they are actually in one place, pero meron lamang division. So, yun yung ano dito. Another follow-up question. Salamat Kuya sa ano. Medyo nalilinawagan na ako. Can we, for example, yung application dun sa malinaw na katotohanan na to, instead of siguro yung pagkausap natin sa mga patay nating kamag-anak or mga kapatid, instead of talking to them, siguro mas maganda na, tama po ba, i-direct natin yung ating pakikipag-usap sa Diyos, manalangin tayo sa Kanya. Is it also okay lang po ba yun? Manalangin tayo for our loved ones. And what kind of prayer?
Na namayapa na. Opo. Or Prayer, what are good or not good? Siyempre, we in what cannot sense? pray. Kasi yung anong idea na ipapanalangin sila for their... Yun nga po. We cannot pray. We cannot pray for their salvation anymore. So, We cannot pray for their Yeah. salvation anymore. Nandun na sila eh. So, ay pag-pray mo yung mga buhay pa na loved ones, mas may pag-asa tayo doon sa ganun, to pray for their... Kasi, ang kailangan natin intindihin, the dead, although they are conscious, wala silang dealing with those who are alive. And we who are alive, wala din tayo idea on what's happening to them. So, hindi totoo yung parang bantayan niyo po kami. yung mga ganon, di ba? Inutusan mo pa, nakaalis na nga dito, gusto mo pa rin magbantay sa'yo. So, in a sense, ay walang ganon, no? So, though they are conscious, pero nandun sila sa lugar na yon, kagaya nga ng sabi mo kanina, they are not present. They are not omniscient. Hindi rin nila alam kung ano nangyayari dito. So, wala silang dealing with the living. Ayan. okay, yun lang po, kuya. Thank you. Well, siguro yung dagdag patungkol doon sa sinabi ni Lowell. Sabi nga ni Pastor Noel, pinakamagagawa natin doon sa mga namatay na ay alalahanin. Yan. Lalahanin yung kanilang mga mabuting nagawa o kabutihang nagawa sa iyo. Hanggang ganun na lang talaga. Yung memories nila. Memory na lang. Oo. Pwedeng alimbawa, for example, the dead theologians today, their lives, inaalala pa rin natin. And it encourages us. Ito yung iniwan nila sa atin, nagagamit pa rin, nakakapag-edify pa rin sa mga mananampalataya ngayon. But for us na magkaroon ng parang may panalangin sila sa kanilang kalalagayan doon, they are in a better place for us kung sila ay mananampalataya. Sige po, meron pa po ba? Then si Ate Carol. Okay. Ayun, sige, sunod si Ate Carol. Very thankful ako sa Bible class na to. Napakalinaw ng eschatology study natin. So, yung standing natin ngayon, medyo naging clear na para sa akin. Patungkol lang doon sa parable. So, basing sa parable, yung relational status pala natin, magkakakilala pa rin pala tayo kahit nasa intermediate state na. Parang ganun. So, basing sa ganun, ano? So, since magkakakilala tayo, and then, last question. Yung, ang tawag dito? Yung state natin, yung general state natin, prime state ba? Kasi, kunyari, namatay ka ng 105, and then yung pagdating mo sa intermediate state, babalik ka ba sa pinaka-prime mo? Parang walang sinabi sa walang sinabi sa Bible eh. So, ano lang yung naisip mo? Siguro babalik tayo dun sa ganong state. Ayan, ayan yung mga details na, sinasabi natin na, sabi, bibigyan tayo ng bagong katawan pagdating sa resurrection. Ayan, anong klaseng katawan? Namatay ka ng 80 years old, 80 years old ka pa rin doon sa So, ito yung mga fine details na pagka pinag-aralan natin, magtatagal tayo masyado, pero wala naman talagang malinaw na ebidensya. But ang malinaw is glorious yung body na yun. Sige, Ate Carol. Thank you, Kuya Joe, sa lesson. Kasi, yun nga, itong lesson talaga opportunity to open eyes sa mga unbeliever. Naalala ko nung ako'y nasa Munwak pa, doon kasi ako na luminaw yung conversion ko talaga. Nung nag-preach din si Pastor Steve na about hell, talagang napakalungkot ang taong wala sa Panginoon. And alam mo na ang kababagsakan niya ay impyerno. At hindi yun kasi nungalingan dahil totoo yun sabi sa Biblia. So talagang mapalad pa rin tayo, naririnig natin yung gospel. Kasi ito lang yung makakapagpalaya sa atin mula sa impyerno. Amen. Thank you po. Tunay na, this is actually eye-opening din dun sa atin pong tinitignan natin yung eternity. Ano po. Sige po. Okay, sige po. Last na po tayo before we end. So, magandang umaga po. Yung sa mga naunang question po about purgatory, about doon sa mga ipinagpe-pray yung mga namatay, actually, yun po ay bilit talaga ng mga Roman Catholic. Ngayon, ang tanong ni Kay Abby kanina, saan nila nakuha yun?
meron po talaga silang pagkukunan noon. At tayo po kasi, ang tawag sa Bible natin ay Christian Bible. Meron kasi silang apokripa. Doon po talaga din nakukuha yun. Ewan ko po, kung nabasa nyo na yung mga apokripa, tulad po doon sa Macabeo, doon po talaga makikita yung purgatory. At saka yung, di ba, pagka sa araw ng patay, yung may nagagalang pare na may sobre na namimigay at para sa ipagdasal yung mga namatay na kamag-anak. Doon po talaga nila nakukuha yon. Kasi para doon sa apokripo, sa Macabeo, meron doon itinuturo na ang pagdodonasyon o pag-aabuloy ay nakapagliligtas po talaga. Kaya ho yung mga pagbilip na yun po talaga ay totoo sa mga Romano. Doon po talaga nila nakukuha yun. Hindi ho yun isang haka-haka lang para sa kanila, kundi talaga po yun ay pananampalataya nila dahil na doon po yun sa Biblia nila. Ang Biblia po nila katulad din ng atin. Kaya lang ho, merong idinagdag na, kung di nagkakamali, ay 10 books yun. Yung Apocrypha, Bell of Dragon, Macabeo, Awit ni Solomon. Para po mga ganun. Basta ilang libro po yun. At lahat po ng mga binabanggit natin kanina, yung mga natatanong nyo po, doon po nila lahat hinuhugot yun. Kaya ho, yung pananampalataya nila, eh hindi natin sabihin pwedeng haka-haka dahil sa Bible po talaga nila nakukuha yun. Ilan po. Okay. Sige po, linawin po natin. Ito po kasi nakasulat sa 2 Maccabees 12:45. Sabi po dito, He made atonement for the dead that they might be delivered from their sin. Atonement for the dead that they might be delivered from their sin. Ito lang po yung nakasulat sa Apocrypha. At ito na yung ginamit nila as foundation for purgatory. Wala yung term talaga na purgatory. But ito lamang po. The reason why I said hindi natin alam kung saan talaga nanggaling is because it is through the church fathers later on na na-develop. Starting from Augustine na pwedeng na ang sin after death, and then kay Gregory. Hanggang later on, through the fathers, ay na-develop na tong teaching na ito. So, until ngayon, nakarating sa atin, na yung doctrine. Pero over the years, lalo na nung medieval time, nagde-develop pa lang siya. So, walang masasabi na exact na pinagsimulan yung purgatory. But meron lang silang isang supporting dito sa apocryphal. So, yun po yung idea. Nag-develop siya over time. Sige po. Siguro with that, we end. Let's pray. Father, we would like to thank you sa amin pong pag-aaral at tunay nga po, kami, Panginoon, ay napaalalahanan sa eternity at sa amin, Panginoong destiny. Kung kami ay mananampalataya, there is comfort, Panginoon, in this truth. Ngunit kung kami ay wala kay Kristo, dalangin namin, Panginoon, na bigyan mo ng banal na pagkatakot ang mga puso ng naririto, O Diyos, na wala pa sa iyo, upang kanilang hanapin at masumpungan ng kaligtasan mula sa aming Panginoong Hesus. Samahan mo kaming patuloy, Panginoon, sa aming panambahan sa umagang ito. Ikaw ang aming hinihiling na siyang patuloy na sumama sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.